Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw na ito, mapapakinggan po natin ang kwento ng isang matandang hardinero, edad 60 taong gulang. Siya ay si Mang Pilo. Matagal na siyang naninilbihan sa mga Vergara, ang pinakamayamang pamilya sa baryo nila. Nakatira sa bahay na yon si Doña Florentina at ang kanyang apo na si Junjun. Maswerte sa amo si Mang Pilo. Bukod kasi sa mabait ang Donya, ay magiliw din ito at mahilig magbigay ng mga bonus. Mataas din ito magpasweldo. Kaya naman si Mang Pilo halos 2 dekada na sa trabaho ay di pa rin umaalis sa poder ng mga Vergara. Ngunit may problema. May sakit si Junjun. Wala silang mahanap na ospital na kayang gumamot sa kanya. Lahat ng ospital, iisa lang ang sinasabi. Wala na silang magagawa sa kalagayan ng bata. Ano kaya ang tunay na kalagayan ni Junjun? May sakit ba talaga siya? Ano kaya ang magagawa ng dating antingero para tulungan ito? At paano kaya nila mapoprotektahan ang bata kung malaman nilang may aswang na maninipsip na bumibiktima dito? Sagutin natin ang lahat ng yan. Ngunit bago po ang lahat, huwag po nating kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-hit ang notification bell sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac, para sa mas marami pang makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Simulan na natin ang kwento. Mang Pilo! Mang Pilo! Napalingon ang matandang si Mang Pilo nang tawagin siya ni Junjun. Kasalukuyan siyang nasa ilalim ng isang matandang puno ng sampagita. Nagdadamo. Ibinaba niya ang hawak na itak at pagkatapos ay nginitian ang papalapit na bata. Hoy, Junjun, ikaw pala. Ano ginagawa mo dito? Wala po kasi akong magawa sa loob ng bahay. Nakakainip po. Pwede po bang dito na lang muna ako? Nakoy, oo naman. Halika, umupo ka na muna dito sa bangkito ko. Salamat po. Inabot ng bata ang bangkito at umupo. Binagmasdan niya ang paligid. Samantala si Mang Pilo naman ay ipinagpatuloy ang kanyang pagdadamo. Ang ganda po ngayon ng mga sampagita, no? Ang dami pong bulaklak. Saka ang bango-bango. Paano po dumami ng ganyan yan, Mang Pilo? Dumami ng ganyan yan kasi naaalagaan ng maayos. Araw-araw na didiligan at nakakausap. Kapag ganun kasi, nararamdaman nila ang pagmamahal mo. Kaya nagbibigay sila ng bulaklak bilang tanda ng kanilang pasasalamat. Ganun po? Di ba wala naman po silang buhay? Mali ka dyan, Junjun. Ang mga halaman may buhay yan. Meron silang kaluluwa at kaya nilang umintindi. Kaya ka rin nilang ipagtanggol at protektahan kapag kailangan mo sila. Talaga po? Oo naman. Iba nga lang ang buhay nila kumpara sa tao. Pero may buhay din sila. Kaya nilang makaramdam. Ang galing naman. Ngayon ko lang po nalaman yun ah. Napangiti si Mang Pilo sa nakitang reaksyon ng bata. Masaya siya na nakikinig ito sa kanya at anumang sabihin niya ay pinaniniwalaan ito. Ilang sandali pa ay inipon niya na ang mga damo na kanyang nabunot. Mang Pilo, matagal na po ba kayo dito? Ha? Oo, matagal na rin. Halos 2 dekada na yata ako nagtatrabaho dito. 2 dekada? Ano po yun? Ibig sabihin nun, ay nagtatrabaho na ako sa lola mo sa loob ng halos 20 taon. Hala, ganun na po kayo katagal dito? Kaya po pala
puro kalyo na ang mga kamay nyo tapos naninilaw na po yung mga kuko nyo eh. Ang tagal nun. Parang dito na po kayo tumanda. Oo, iho, tama ka dyan. Dito na nga ako tumanda. Mabuti po. At di kayo naiinip na puro pagdadamo at pagtatanim lang po ang ginagawa nyo sa loob ng maraming taon. Hindi naman. Kapag mahal mo ang ginagawa mo at kung importante sa'yo ang trabaho mo, hindi ka maiinip. Hindi ka rin magsasawa. Kasi alam mo, itong trabaho na to ang nagpapakain sa akin. At hindi lang yon, ito rin ang tumutulong sa akin para mapag-aral ko ang lahat ng mga anak ko. Ganun po ba? Hindi po ba kayo nahihirapan? Mahirap, pero sanay na ako. Alam niyo po, sa tuwing nakikita ko po kayo dito sa hardin, naiisip ko po parang gusto ko ding maging hardinero paglaki ko. Gusto ko din po magtanim, saka mag-alaga ng mga bulaklak. Pwede ko po ba kayong tulungan dyan? Nako, wag na iho. Baka marumihan pa yung maganda mong damit. Trabaho ko ito at masaya ko na ginagawa ko to na mag-isa. Pero gusto ko po talagang tumulong sa inyo, Mang Pilo. Wag na muna ngayon, saka na lang. Magpaalam ka muna sa lola mo. Kapag pumayag siya, saka kita papayagan. Tumango si Junjun. Saka sandaling nanahimik. Muli siyang napatingin sa paligid. Tapos ay namulot ng mga nalaglag na bulaklak. At saka ito, inamoy. Muling bumalik ang tingin niya kay Mang Pilo. Tinitigan niya ito ng matagal bago muling nagsalita. Mang Pilo, ilan po ba ang anak nyo? 6 ang anak ko at may 9 na akong apo. Ganun po kayo karami? Wow, ang saya po siguro nun, no? Di, marami po kayong kasama sa bahay nyo. Tapos maingay, magulo, pero masaya. Hindi naman masaya. Kasi wala naman sila dito. Nandoon sila sa Maynila eh. Ay, ganun po. Malayo po pala sila. Wala po kayong kasama maski isa? Wala eh. Lahat sila ay may kanya-kanya ng pamilya. Tapos, may kanya-kanya na rin silang trabaho. Kaya bihira na lang din silang umuwi dito para dalawin ako. Nakakalungkot naman po yun. Tama ka, Jonjon. Nalulungkot talaga ako kasi palagi ko silang namimiss. Pero ayos lang yon. Ang mahalaga naman sa akin ay okay sila. Masaya sila, saka maayos silang nabubuhay. Paano po kayo? Matanda na po kayo, Mang Pilo ah. Kulubot na po yung mga kamay nyo at marami pa pong kalyo. Sino po mag-aalaga sa inyo? Wala. Ako lang. Malakas pa naman ako. Di ko pa naman kailangan ng mag-aalaga sa akin. Mabait po kayo, Mang Pilo, at napakasipag po. Alam niyo po, kung ako po ang anak nyo, hindi ko po kayo iiwan. Talaga? Ang bait mo talagang bata. Sana ganyan din mag-isip ang mga anak ko. Hayaan po ninyo. Babalik din po sila. Mamimiss din po nila kayo. Salamat, Junjun ah. Sana nga, magdilang anghel ka. Pagkalipas ng ilang minuto, nagpaalam na si Junjun at tumakbo pabalik sa malaking bahay. Naiwan si Mang Pilo na mag-isa. Iniligpit na niya ang kanyang gamit at tumayo. Nang makita niyang maayos na ang mga pananim at mataas na ang araw, nagpasya siyang umuwi muna at bumalik na lang sa hapon. Naglakad na siya pauwi. Pagdating niya sa kanyang bahay, ay naabutan niya itong tahimik. Hindi tulad noon na kapag dumarating siya, ay kagad siyang sinasalubong ng mga anak para manghingi ng pasalubong. Inilapag niya ang bayong sa isang maliit na lamesa at saka siya umupo sa isang lumang bangko. At doon ay nakita niya ang larawan ng kanyang asawa na nakasabit sa dingding. Kinausap niya ito. Miss na kita, Rosa. Kung nandito ka lang, siguro hindi ako ganito na nalulungkot araw-araw. Napahawak siya sa kanyang dibdib at nagsimula siyang mapaluha. Bakit ganon, Rosa? Kinalimutan nila ako.
Alam mo bang ang gaganda na ng buhay nila ngayon? Lahat sila may mga trabaho na at may sari-sarili ng pamilya. Hindi naman ako nanghihingi ng anuman sa kanila. Pero bakit? Hindi man lang nila maisip na dalawin ako o tawagan man lang para malaman kung buhay pa ba ako o patay na. Tila yata wala na silang pakialam sa akin. Napayuko ang matanda. Nanginginig ang kanyang mga kamay dahil sa matinding emosyon na kanyang nararamdaman. Alam mo, Rosa, minsan naiisip ko, baka mas mabuti pang sumunod na lang ako sa'yo. Wala namang may kailangan na sa akin dito at wala na rin naghihintay. Ang hirap mag-isa, sa totoo lang. Tumayo siya at lumapit sa larawan. Pinunasan niya ang frame at hinalikan ang litrato ng kanyang asawa. Sa paraang yun ay kumalma siya. Ito ang paraan niya upang maramdaman ang dating pagmamahal ni Rosa. Gusto ko na nga sana sumunod sa'yo. Kaso baka magalit ka naman. Alam ko naman na ayaw mong sumusuko ako. Ang gusto mo, palagi akong matibay at lumalaban. Pero mahal, bakit ganon? Napapagod na ako. Pagod na ako, Rosa. Kung naririnig mo ko ngayon, sana yakapin mo naman ako kahit sa panaginip. Kahit isang beses lang. Ilang minuto din siyang nakatayo sa harap ng larawan ng kanyang asawa. Patuloy sa pag-iyak. Ngunit makaraan ang ilang sandali, inayos niya ang pagkakasabit nito sa dingding. At habang inaayos niya ito, tumunog ang kanyang lumang cellphone. Regalo ito ng kanyang amo. Ilang taon na ang nakararaan. Lumapit siya dito at biglang napangiti nang makita kung sino ang tumatawag. Si Henry. Si Henry ay ang kanyang panganay na anak. Halos manginig ang kanyang mga kamay nang damputin niya ang cellphone na regalo sa kanya ni Doña Florentina. Sinagot niya ang tawag. Hello, anak. Mabuti naman at napatawag ka. Oo, Tay. Kumusta ho kayo dyan? Ayos lang naman ako dito, anak. Ito, gaya pa rin ang dati. Ikaw, anak. Kumusta kayo ng mga kapatid mo? Ayos lang naman po kami, Tay. Siya nga pala, Tay. Kaya po ako tumawag sa inyo kasi may gusto po akong pag-usapan natin. Tungkol po ito sa mga lupa nyo dyan. Pagkarinig nun ay unti-unting nabura ang ngiti sa labi ng matanda. Umupo siya sa lumang silya at bagyang nailayo ang cellphone sa kanyang tenga. Sandali siyang natulala. Tay? Tay, nandiyan ka pa ba? Tay? Hello, Tay? Oo. Nandito pa ako, anak. Ano nga ulit ang tanong mo? Napag-usapan na po kasi namin magkakapatid na ibibenta na ang mga lupa nyo dyan. Pati na yung bahay natin. Ano ka ba? Si tatay naman nagbibingi-bingihan pa. Ang sabi ko po, ibibenta na po natin ang mga lupa nyo dyan. At alam niyo po ba yung bayat lupa natin? Ay may interesado na hong bumili. Bali, uuwi ako dyan para ayusin yung mga papeles. At para mapag-usapan po natin to ng maayos. Sa 3 araw po siguro, Tay. Uuwi kami ng mga apo nyo dyan. Teka, sandali lang. Bakit nyo gagawin yun? Bakit nyo ibibenta ang bayat lupa ko? Nakalimutan na ba ninyo na ako at ang nanay nyo ang may pundar nito? Bakit nyo ibibenta na hindi nyo man lang ako kinukonsulta? Bakit kayo na lang ang nagdesisyon? Tay, relax lang ho kayo. Ganito po kasi yun. Kami magkakapatid na pag-usapan namin na ibenta na po lahat ng mga ari-arian nyo dyan. Kasi nga gusto namin na dito na kayo tumira sa Maynila kasama namin. Ano ka ba? Aba, ayokong tumira dyan, Henry. Hindi ako sanay sa buhay sa lungsod. Masasanay din po kayo, Tay. Sandali nga. Talaga bang wala na akong karapatang magsalita sa buhay natin? O sa buhay ko man lang?
Ano pong ibig niyo sabihin? Kasi, hindi nyo na ako tinatanong. Kayo na ang nagdidesisyon ng lahat. Bakit naman ganon? Hindi naman yata tama. Tay, makinig ho kayo. Wala po kaming masamang intensyon sa inyo. Ang sa amin lang kasi, matanda na ho kayo eh. Kailangan niyo na po ng mga kasama. Dito na lang po kayo sa syudad kasama namin. Tapos kung nandito na kayo, sayang naman ho yung mga lupa, di ba? Kaya ibibenta na lang natin para naman mapakinabangan. Ay nako, hindi ako papayag. Ayokong ibenta mga ari-ari ako. Huwag nyo naman akong alisan ng karapatan sa mga ito. Sandali lang ho, Tay. Hindi po ganun ang ibig naming sabihin. Hindi naman namin kayo inaalisan ng karapatan eh. Kung magkano man po yun na pagbebentahan, ay para po sa inyo lahat yun. Wala po kaming ibabawas na maski 5 bulag. Kahit na. Wala akong pakialam sa pera, Henry. At sa akin lang, dito ko isinilang. Kaya dito ko din gustong mamatay. Si tatay naman talaga, oo. At hindi ko iiwan ang bahay ko dahil bawat sulok nito ay may alaala ng nanay nyo. Ito na lang ang naiiwan sa akin, mga anak. Pakinggan nyo naman ako. Alam po namin, Tay, na mahalaga sa inyo ang mga alaala ni nanay. Pero, Tay, sa amin ba, sa mga apo nyo, ayaw nyo bang lumikha ng mga bagong alaala? Ayaw nyo ba kaming makasama? Saka kung si nanay ang inaalala nyo, pangako po, taon-taon po natin siyang dadalawin kung sakali. Hindi natin siya kakalimutan. Taon-taon. Ako ng buhay pa hindi nyo madalaw-dalaw. Yung pa kayang matagal lang nakabaon sa lupa. Natahimik si Henry. Hindi alam kung ano ang isasagot sa kanyang ama. At dahil wala nang nagsasalita sa kabilang linya, medyo bumawi ang matanda upang mapalamig ang nagsisimulang tensyon. Ayaw naman niyang magkaproblema sila ng mga anak niya, ngunit para sa kanya, importante na siya naman ang mapakinggan, lalo na kung prinsipyo niya ang maaapakan. Anak, Henry, hindi naman ako galit. Nalulungkot lang ako. Buong buhay namin mag-asawa, ang iniisip lang namin ay ang kinabukasan nyo magkakapatid. Wala kaming iningatan na para sa amin. Lahat binigay namin sa inyo. Ang tangi lang pagmamay-ari namin mag-asawa ay ito. At narito lahat ng alaala namin mag-asawa. Yung alaala ng masaya nating pamilya. Tapos kukunin nyo pa. Ginagawa po namin ito kasi mahal namin kayo, Tay. Ayaw namin mag-isa kayo dyan. Kung kasama namin kayo dito, mas maaalagaan namin kayo. Sama-sama na ulit tayo, gaya noon. Ay nako, wag na. Ayoko maging pabigat sa inyo. Kaya ko pa naman mabuhay sa sarili kong pagsisikap. Hindi pa ako alagain. Kaya hayaan nyo na muna ako dito. Muling natahimik ang kabilang linya. Panay buntong hininga ang maririnig. O sige po, Tay, ganito na lang. Uuwi na lang po kami sa 3 araw para mapag-usapan po natin ito ng mabuti. Kasi nakakahiya naman po doon sa buyer ng lupa kung bigla kong ika-cancel yung pagbebenta. Anong nakakahiya ang sinasabi mo? Mas nahihiya kayo sa Poncio Pilato na yon kaysa sa tatay nyo. Ako ang pakinggan nyo. At sinabi ko na, ayoko. Tapos, kung ayaw nyo makinig, bahala kayo. Tay, nakikinig naman ho kami. Pero sana, kami din pakinggan nyo. Kayo lang po ang iniisip namin magkakapatid. Nag-aalala kami palagi na baka kung anong mangyari sa inyo dyan. Tapos kayo lang mag-isa. Ayaw namin na tumanda ka ng walang kasama, yun lang naman po. Kung gusto nyo akong makasama, kayo ang bumalik dito. Hindi yung kukunin nyo ako na parang asong aampunin. Tapos ikukulong nyo sa mga bahay nyo. Ayoko. Hindi ka namin ikukulong, Tay. Wala po kaming intensyon na ganun. O sige na ho, kailangan ko na pong ibaba ang tawag. May aasikasuhin pa ho kasi ako eh. Sa 3 araw po, uulitin ko po, uuwi kami dyan. Para makapag-usap po tayo ng maayos. Sasagot pa sana ang matanda, pero naputol na ang linya. Kaya naman, wala na siyang nagawa kundi ang ibaba ang kanyang cellphone.
Mas lalong nanginig ang kanyang mga kamay dahil sa halo-halong emosyon. Basta. Kahit anong mangyari, hindi ako papayag na maibenta ang bahay na ito. Kung gusto nilang ibenta nila yung mga lupa ko, pero hindi ang bahay na to. Ano bang gagawin ko, Rosa? Tulugan mo naman ako. Ngunit gaya ng dati, walang sumagot sa kanya. Napailing siya ng maraan at saka iniikot ang paningin sa lahat ng sulok ng bahay. Ayokong umalis. Ayokong iwan ka rito ng mag-isa. Patawad, Rosa. Pero hindi ko kayang sundin ang mga anak natin. Dito lang ako. Hindi ako aalis sa pamamahay na to. Tumayo na ang matanda at naglakad papunta sa kusina. Kinuha niya ang isang kaldero at inihanda ang bigas na sasaingin. Sa kanya ito isinalang sa kalan. Habang naghihintay na maluto ang kanin, naghiwa na siya ng konting kamote at ilang pirasong sitaw. Nilaga niya ito at tinimplahan ng konting bagoong. Nang maluto na ang pagkain, ay inayos niya na ang mesa. Saka siya sumandok ng makakain. Habang kumakain, ay paminsan-minsan siyang napapatingin sa mga bakanting upuan na nasa harapan niya. Nang matapos na siyang kumain, ay nakaramdam siya ng antok. Kaya naman, dumiretso na siya sa papag at nahiga. At makalipas lamang ang ilang sandali, nilamo na siya ng antok. Hapon na nang magising si Mang Pilo, agad siyang bumangon. Naghilamos at inayos ang sarili. Isinuot niya ang kanyang lumang sombrero at naglakad na papunta sa mansyon. Naabutan niya doon si Junjun, nagdidilig ng mga halaman. Oh, Junjun, anong ginagawa mo riyan? Nagdidilig po ako, Mang Pilo. Ano ka ba? Bakit ikaw ang gumagawa dyan? Trabaho ko yan. Baka mamaya mapagod ka pa o kaya'y masugatan. Nako, lagot ako sa lola mo pa nagkataon. Oops! Wait lang po, kalma lang. Nagpaalam po ako kay lola kanina. Pinayagan niya po ako na tumulong po dito sa hardin. Sabi pa nga po niya, mas mabuti daw po yun para po pagpapawisan ako kaysa daw po puro gadget at computer ang hinaharap ko. Ganun ba? Kung yan ang sabi ng lola mo, di sige. Pero dahan-dahan lang At huwag ka masyadong magpapagod. Alam mo naman ang kalagayan mo, di ba? Tumango si Junjun at masayang ipinagpatuloy ang kanyang pagdidilig. Samantala, saglit namang natigilan si Mang Pilo. Nakatitig lang siya kay Junjun. Masaya siya na nakikitang masigla at masaya ang bata. At dahil sa saya na yun, unti-unti niyang nakalimutan ang hinanakit na nararamdaman niya nang kausap ang anak niyang si Henry. Mang Pilo, turuan niyo naman po ako magtanim oh. Ano ka mo? Aba, gusto mong matutong magtanim? Opo, gustong-gusto ko po talaga. Gusto ko po magtanim ng rosas saka sampagita. Kasi paborito po ni Lola yun eh. Tapos yung sampagita naman, nakikita ko po na inilalagay niya sa altar namin. Aba, rosas at sampagita pala ang gusto mo. O sige, walang problema, tuturuan kita. Ayos, salamat po ng madami. Alam niyo po, kapag nabuhay po ang mga tanim ko at kapag namulaklak na, pipitasin ko po yun at ibibigay ko po kay Lola para sa birthday niya. Naku naman, kung gano'n naman pala sigurado akong matutuwa ang lola mo niyan. Kaya sige, tuturuan kita ng mabuti kung paano magtanim. Masayang tumango ang bata at si Mang Pilo ay napangiti din, pero bigla rin siyang sumeryoso nang biglang nakaramdam ng inggit sa kanyang amo. Naisip niyang mabuti pa ang mga ito at meron silang isang apo na nagmamahal, nagmamalasakit at nagbibigay ng saya sa kanila. Sana ako rin. Ano po yun, Mang Pilo?
Wala. Wala, iho. Ang sabi ko ako rin, magsisimula na magtrabaho. Pinulot niya ang walis at saka inumpisahang ipunin ang mga damo. Nang matapos ay tinawag na niya si Junjun. O Junjun, halika na rito. Tuturuan na kita magtanim. Talaga po? Kagad na lumapit ang bata kay Mang Pilo. Maingat na pinakita ng matanda ang mga paso na may mga bagong usbong na punla ng sampagita. Ito ang mga batang sampagita. Bago mo sila itanim sa lupa, kailangan mo munang palambutin ang lupa sa paso. Pero napalambot ko na to. Tapos, gamitin mo ang kamay mo para dukutin ang pinakapuno ng parang ganito. Yan, dahan-dahan lang. Ginaya ni Junjun ang ginawa ng matanda. Maingat niyang dinukot ang lupa gamit ang maliliit niyang mga daliri. Ganito po ba, Mang Pilo? Yan, tama, ganyan nga. Tapos, ilalagay natin sa mga binungkal kong lupa kaninang umaga at kapag nilagay mo na, huwag mong itutuwid kagad. Takpan mo muna ang ugat ng lupa. Saka mo bahagyang pindutin para hindi siya matumba kapag may hangin. Hinawakan ni Mang Pilo ang isang punla at itinanim ito habang pinagmamasdan ni Junjun. Ayan, tapos diligan natin ng konti. Kapag sobra, malulunod sila. Kapag kulang naman, matutuyo, parang tao rin. Dapat sakto lang ang pag-aalaga. Wow! Ang saya naman po pala, Mang Pilo. Ang dami ko na po kagad natututunan. Masaya talaga, iho. Lalo na kapag namumulaklak na sila. Pero teka, may naalala ko. Ano po yun, Mang Pilo? Alam mo bang may taglay na kapangyarihan ang sampagita? Kapangyarihan? Oo. Sa atin lang ang kwentong to, ha. Huwag mong ipagsasabi. Sige po, ikwento nyo na. Hindi ko po ipagsasabi, promise. O sige. Ang bawat puno ng sampagita ay may nakatirang mutya. At kapag buong puso mong inilagaan ng puno, lalabas ang mutya at pagbibigyan ka nito sa isang kahilingan. Talaga po? Totoo po ba yun? Parang genie. Pwedeng humiling? Oo, totoo yun. May nakita na po ba kayong mutya ng sampagita? Oo naman. Matagal na nung unang beses ako makakita ng mutya ng sampagita. Bata pa ako nun. Wala pa akong asawa. Heto, tignan mo. Inilabas ni Mang Pilo ang suot na kwintas at ipinakita yon sa bata. Ang kwintas ay may palamuting tila bulaklak din ng sampagita pero matigas ito at naging makinis na parabang porselana. Napanganga si Junjun nang makita ito. Yan po ba yun? Wow! Ang ganda po ah! Oo, ito ngayon, iho. Nagkaroon ako nito nung bata pa ako. May alagang sampagita ang tatay ko. Tinutulungan ko siya sa pag-aalaga nun. Tapos isang gabi, may liwanag akong nakita sa gitna ng puno. Maliit lang, para bang alitap-tap. Tapos doon lumapit ako. Nakita ko ng bulaklak ng sampagita na nagliliwanag. Ayon, pinitas ko. Mabuti po at hindi po kayo natakot. Hindi naman. Kasi ang naalala ko, parang may humahatak sa akin doon eh. Hindi ko mapigilan ang sarili ko sa paglapit. Tapos yun nga, nung mapitas ko na yung bulaklak, abay biglang tumigas. Naging ganito. Hindi po ba kayo nasaktan nun? Hindi naman. Parang wala nga lang eh. Pero mula nung napasa akin ang mutya na to, naging magaling na ako sa pagtatanim. Lahat ng itinatanim ko ay nabubuhay. Maraming magbigay ng bulaklak at mga bunga. Kaya po pala ganito kaganda ang hardin ni Lola Florentina. Oo, itong mutya, ito ang sikreto ko. Gusto ko rin po magkaroon yan. Pwede po ba? Pwede naman. Pero kasi hindi basta-bastang nagpapakita ang mga mutya. Kailangan ay may tunay kang malasakit at pagmamahal sa mga halaman. Kailangan maramdaman nila
na busilak ang iyong puso at aalagaan mo silang mabuti. Kapag ginawa mo yon, posibleng pagkalooban ka rin. Gagawin ko po, Mang Pilo. Mula ngayon ay aalagaan ko po ng mabuti ang mga bagong tanim natin na sampagita para balang araw po ay bigyan din po niya ako ng mutya. Saka para mabigyan din ako ng pagkakataon na matupad ang isang kahilingan. Aba, may gusto kang hilingin. Ano yon? Gusto ko lang naman pong hilingin na sana ay hindi na maging busy sila mama at papa. Na sana po ay makasama ko na po sila. Yun ba ang hiling mo? Opo. Kayo po, ano pong hiniling nyo nang mapunta po sa inyong mutya na yan? Hindi ko pa nagagamit, iho. Po? Bakit naman? Ewan ko rin. Siguro kasi, nung nakuha ko to, pakiramdam ko sapat na yung biyayang ibinibigay sa akin. Kahit simpleng hiling para sa sarili po ninyo, hindi nyo po ginawa? Wala po ba kayong gusto? Marami akong gusto, John. Pero naiisip ko kasi, na kaya ko naman paghirapan pa. Kung material na bagay lang naman ang ihilingin ko, wala pa akong maisip na karapat dapat na hiling eh. Bakit hindi nyo po hilingin ngayon na bumalik na po sila dito? Yung dito na po sila tumira para may kasama na po kayo. Hindi nila magugustuhan yun, iyo. At ayaw kong masira ang mga buhay nila dahil lang sa pagiging makasarili ko. Hahayaan ko silang mamuhay kung saan nila gusto at kung saan sila mas mapapabuti. Ganon ang isang ama. Uunahin ang kapakanan ng mga anak. Maiintindihan mo rin ako kapag lumaki ka na at nagkaanak ka na rin. Tumango ang bata. Maya-maya pa ay tumingin sa mga bagong tanim na halaman. Ganon din po kaya ako kapag nakakuha na po ako ng mutya. Yung iingatan ko na mabuti yung nag-iisang hiling na pwedeng matupad. Nasa'yo yan. Basta ang sakin lang naman. Ilalaan ko ang hiling na yon sa pinaka-importanteng bagay. Hindi ko pa alam kung ano yon, pero malay mo, isa sa mga araw na to magamit ko na rin, hindi ba? Ngumiti si Junjun at sa kamarahang tumango. Tila unti-unting nauunawaan ang sinasabi ng matanda. Madami po talaga akong natutunan sa inyo, Mang Pilo. Salamat po hayaan po ninyo. Aalagaan ko po ng mabuti ang mga sampagitan na to. Hindi lang po para sa mutya, kundi para mapasaya rin po kayo. Salamat, iho. Malaking bagay yan para sa katulad kong matanda na. Ang gandang marinig niyan. Masarap sa pakiramdam. Maswerte talaga ang lola mo sa'yo dahil nagkaroon siya ng apo na katulad mo. Salamat din po, Mang Pilo. O siya, alagaan mong mabuti ang mga sampagita mo ha. Malakas ang pakiramdam ko na mabibiyayaan ka din ng mutya nito kasi sobrang bait mong bata. Opo, araw-araw ko po silang didiligan at aalisan po ng damo. Tapos kakausapin ko din po sila araw-araw, gaya po ng ginagawa ninyo. Aba, ayos yan. Mas maganda ang mga tanim kapag nararamdaman nilang may nagmamahal sa kanila. Nagtawanan silang dalawa. Maya-maya pa, dahan-dahang tumayo si Junjun. Inalis ang putik na dumikit sa kanyang mga kamay. Bukas po ulit, Mang Pilo Magtatanim po tayo ng mas marami pa. O sige, iho. Salamat sa pagtulog mo. Wala pong anuman. Sa uulitin po, Mang Pilo. Tumalikod na ang bata, sabay karipas ng takbo, pabalik sa malaking bahay. Si Mang Pilo ay nakatingin lang. Hindi niya maiwasan ang mapangiti, ngunit ang mga ngiting yon ay biglang nawala nang maalala ang tunay na kalagayan ni Junjun. Mula pagkasilang ay meron ng pambihirang sakit ang bata at hindi pa natutuklasan ang gamot. Madalas siyang mamutla at manghina. Napakabait mong bata, Junjun. Hindi ka karapat dapat dumanas ng ganyan. Sana ay may magawa ako para sa iyo. Ilang saglit pa, tumayo siya at ipinagpatuloy ang mga natitirang gawain sa hardin. Nang matapos, ay nagligpit na siya ng mga gamit
at nagsimulang maglakad pauwi. Pagdating sa kanilang bahay, binuksan niya ang pinto at marahang pumasok. Ngunit imbis na magpahinga, ay inayos muna niya ang ilang gamit na nagkalat. Pinunasan ang mesa at winalis ang sahig. Nang sumapit na ang 6:00 ng hapon, ay itinigil niya na ang lahat ng ginagawa niya. Marahan siyang lumapit papunta sa isang sulok kung saan naroroon ang isang maliit na altar. Luma na at maliit na ang mesang kahoy na nagsisilbing patungan nito at bahagyang kupas na ang pintura. Sa ibabaw ay naroon ang ilang ribulto ng mga santo tulad ng isang maliit na Santo Niño, isang lumang imahen na si San Isidro Labrador at larawan ng mahal na Birheng Maria. Nakalagay din sa tabi ng mga ito ang isang bote ng langis na may nakababad na bulaklak ng sampagita. Ilang sandali pa ay nagsindi na siya ng kandila. Nang matapos ay inalis niya ang suot na kwintas at marahang inilapag sa tabi ng mga santo at nagsimula na siyang magdasal. Ang gawain ito ay ginagawa niya araw-araw dahil tulad ng ibang mutya, ang hawak niya ay nangangailangan ding pakainin ng dasal at mga orasyong upang maging mabisa. Kung hindi niya gagawin, mawawala ang bisa nito at magiging pangkaraniwang bato na lang. Hindi niya pwedeng pabayaan na mawalan ng kapangyarihan ang kanyang mutya dahil importante ito sa kanya. Dahil sa kapangyarihan ito, nagiging malusog ang mga halamang inaalagaan niya. Kahit anong itanim niya, kahit sa tuyong lupa, ay nabubuhay pa rin ito at namumulaklak ng marami. At kapag inilalapit niya ang mutya sa mga buto, bago ito itanim, mabilis itong sumisibol. Hindi rin sinasalanta ng peste ang mga tanim. Ngunit hindi lang yun ang dahilan. Patuloy niyang binubuhay ang mutya dahil ito na lang ang natitira na nagpapaalala sa kanya kung sino siya noon. Isa siyang dating antingero na nakalimutan na ng mga tao. Makalipas ang 3 araw, bago pumasok sa trabaho, maagang naglinis muna ng bakuran si Mang Pilo. Isa-isa niyang inayos ang mga paso at halaman, nagwalis at siniguradong walang kalat sa lahat ng sulok. Maya-maya pa ay biglang may tumigil na sasakyan sa harap ng bahay niya. Dahan-dahang itinuwid ang kanyang likod at tinignan kung sino ang dumating. Napakunotno siya nang makita ang isang pamilyar na muka. Dumating si Henry, ang panganay niyang anak. Napangiti si Mang Pilo. Agad niyang sinalubong ang anak. Anak! Aba, ikaw pala! Totoo nga ang sinabi mo na uuwi ka. Opo tay, mano po. Inabot ni Henry ang kamay ng ama at nagbano. Si Mang Pilo naman ay niyakap ng mahigpit ang anak. Diyos ko, ang anak ko! Kumusta ka na, anak? Kumusta si Marites at ang mga bata? Ayos naman po tay. Medyo busy lang ho sa trabaho. At yung mga bata naman may kanya-kanyang gawain sa school. Sabado ngayon, tapos holiday pa sa Lunes. Bakit hindi mo man lang sila sinama? Ang tagal ko lang hindi nakikita ang mga apo ko. Pasensya na po kayo tay, hindi ko po sila naisama. Nag-out of town po sila kasama nila si Marites at ng mga magulang niya. Sinamantala po nila yung long weekend. Sinamantala? Aba, hindi mo man lang sinabi sa kanila na uuwi ka rito. Palagi na kayong magkakasama doon. Ito na nga lang ang pambihirang pagkakataon na makasama ko naman sana sila. Alam ko po tay, pasensya na talaga. Hindi ko na rin kasi sila napigilang sumama eh. Matagal na kasing nagyaya ang mga binang ko na magbakasyon. Ganun ba? O siya, sige, hayaan mo na. Ay, nako, ayos lang naman sa akin yon. Pero minsan naiisip ko kasi, baka nga kahit papipiliin mo ang mga bata, sa kanila pa rin sasama kaysa sa akin. Baka nga, hindi na nila ako kilala.
Di naman po totoo yun, Tay. Lagi ko po kayo naikikwento sa kanila. At palagi rin po sila nagtatanong tungkol po sa inyo. Hanggang kwento na lang pala ako. Huwag niyo naman pong isipin yun, Tay. Gusto rin talaga nilang makapunta rito, kaso sumabay lang yung ibang plano. Tigilan mo nga ako, Henry. Yung mga biyanan mo, malapit lang sa inyo. Palagi nilang kasama ang mga apo ko. Hindi ba nila naisip na ibigay naman sa akin yung oras na to? Yung pagkakataon na to na makita ko naman yung mga apo ko. Ganun ba sila kadamot? Tay, wala naman po silang intensyon na ganun eh. Biglaan lang po yung pagpunta ko dito. Nauna po sila nagplano, kaya pagpasensyaan nyo na po. Oo na. Sanay naman na ako eh. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit ganun. Parang ang hirap sa inyo na dalhin sila dito. Mabigat sa inyo na dalawin ako paminsan-minsan. Maski nga kayong magkakapatid eh. Parang ayaw nyo na bumalik dito. Tay, busy lang po talaga kami. Pasensya na po. Hindi naman namin sinasadya eh. Hindi ho ibig sabihin na nakalimutan ka na namin. Bagyang tumango si Mang Pilo, pero hindi na nagsalita. Tumayo siya at pumasok sandali sa kusina. Naiwan si Henry sa sala. Ilang saglit pa'y muling lumabas si Mang Pilo. Dala ang 2 baso at isang pitsil ng malamig na tubig. Umupo siya sa tabi ng anak. Noong maliliit pa kayo, naalala ko tuwing ganitong Sabado, nandito kayong lahat. Ang ingay ng bahay, puno ng tawa at takbuhan. Pero ngayon, wala na. Ako na lang mag-isa. Tay, babawi ho kami. Huwag na kayo magtampo. Sa katunayan nga po, kaya po ako nandito para tuloy sunduin kayo. Sasama na po kita pauwi sa Maynila. Anong isasama sinasabi mo? Huwag mo sabihin. Opo, Tay. Doon na ho kayo sa lungsod. Pansamantala, doon ka muna sa bahay. Tapos, saka ko po pakikiusapan si Mildred na doon ka sa kanya magstay. Doon kasi 3 lang sila. Isa lang ang anak niya eh. Kayang-kaya kanyang alagaan. Ano? Ibig mo sabihin idadala mo ko sa Maynila tapos pagpapasapasahan niyo ako magkakapatid? Abay, hindi na, hindi. Dito lang ako sa bahay ko. Pabayaan niyo na lang ako rito. Pero Tay, tumatanda na po kayo eh. Mahirap po na wala kayong kasama dito. Araw-araw kayo lang mag-isa. Baka kung ano mangyari sa inyo, Tay, mas mabuti po na sumama na po kayo sa akin. Ayoko. Dito lang ako, tapos. Tay, wag na pong matigas ang ulo nyo. Anong matigas ang ulo? Ano akala mo sa akin, hindi marunong mag-isip? Hindi ako sasama sa'yo. Dito lang ako. Matanda na ako. Hindi ko na kaya bumiyahe ng malayo. At saka isa pa, tulad ng palagi ko sinasabi sa'yo, dito ko ipinanganak at nabuhay. Kaya dito nyo rin ako ililibing sa tabi ng nanay nyo. Tatay naman, wag ho kayo magalit sa akin. Mabuti pong intensyon ko. Inaalala lang po namin kayo. Kasi mahirap po ang buhay nyo dito. Doon wala ho kayong poproblemahin. Kakain na lang ho kayo, mag-aalaga ng mga apo nyo. Ayaw nyo po ba nun? Gusto kong mag-alaga ng mga apo ko. Pero ang ayaw ko ay yung ilayo nyo ako sa nanay nyo. Hindi pwede. Tama na. Buo na ang desisyon ko. Dito lang ako. Tatay naman eh. Manahimik ka nga muna. Hindi ako sasama sa'yo. Hindi naman ako nanghihingi na sobra sa inyo, di ba? Ang palagi ko lang sinasabi, sana kahit minsan o kung pwede pa nga, ay mas dalas-dalasan nyo ang dalaw dito. Tawagan nyo ako, kumustahin man lang. Yun lang, masaya na ako, Henry. Hindi ko kailangang lumipat doon. Hindi na ho ba talaga namin kayo mapipilit? Paano po yan, Tay? Ngayon na ho, nadarating yung buyer ng lupa. Sayang naman, ang daming interesadong bumili ng lupa nyo. Malaki rin po mapagbebentahan. Magagamit nyo po yun para sa sarili nyo. At yung iba, pwede kong hiramin para ipuhunan sa negosyo. Hati ho tayo sa kita. Negosyo? Bakit? Wala ka na bang pera pang negosyo mo? Saka, kaya mo ba nasabi na isasama mo ko sa Maynila ay para lang mapapayag mo kung ibenta tong lupa? Hindi naman po sa ganun, Tay.
Gusto ko lang naman po na hindi na kayo nahihirapan dito. Pag nabenta na to, magkakasama na po tayo. Para po to sa inyo, Tay. Para sa akin. Henry, ito na lang ang natitira sa akin. Ayoko. Huwag mo na akong pilitin. Hindi ko ibibenta ang natitirang bahagi ng buhay namin ng nanay nyo para lang sa pera. Tahimik si Henry. Kita ang pagkadismaya sa mukha niya. Pero hindi na siya nagsalita. Hawak pa rin ni Mang Pilo ang baso. Maigpit habang nakatingin sa malayo. Tumayo si Henry at naglakad papunta sa pinto. Ngunit saglit na huminto at tumingin mula sa kanyang ama. Kung yun po ang gusto nyo, rerespetuhin ko po. Bumuntong hininga si Henry bago tuluyang lumakad palabas ng bahay. Ilang sandali pa, narinig na ni Mang Pilo ang pag-ugong ng makina at ang unti-unting paglayo ng sasakyan. Bagyang nangilid ang luha sa mga mata ng matanda. Huwag kayo mag-alala. Ayos lang ako rito. Saka, hihintayin ko pa rin ang muling pagdalaw nyo sa akin. Kahit gaano pa yang katagal. Tahimik niyang ininom ang tubig sa baso. Pagkatapos ay tumingin siya sa labas ng bintana. Mataas na ang araw. Napakurap siya sa kabahagyang natawa nang may biglang naalala. Susantissima. Oo nga pala. May trabaho pa pala ako. Maraang tumayo ang matanda at iniayos ang baso sa mesa. Isinuot niya ang malaking sombrero at guwantes. Inabot din niya ang bayong na lalagyan ng kanyang mga gamit. Paglabas niya ng pintuan ay dahan-dahan na siyang naglakad patungo sa kanyang trabaho. Pagdating ni Mang Pilo sa bahay ng mga Vergara, agad niyang napansin ang kaguluhan sa loob. Pumasok siya upang tignan kung ano ang nangyayari. Sa sala ay naroon si Junjun. Umiiyak ng malakas. Pilit siyang pinapatahan ng kanyang lola. Ngunit kahit na anong gawin niya, ay hindi ito tumitigil. Halata ang matinding pag-aalala sa muka ng donya. Nang makita ni Junjun si Mang Pilo, bigla itong tumakbo at mahigpit na niyakap siya. Napatingin ang donya at agad na sinabi na mula nang magising ang bata ay iyak na ito ng iyak at hindi naman nila ito makausap ng matino. Lumapit ang donya sa matandang hardinero at nakiusap na siya na lamang ang kumausap kay Junjun. Marahan namang tumango si Mang Pilo. Junjun, gusto mo ba doon tayo sa hardin? Tara, doon tayo mag-usap. Sige po. Naglakad na sila palabas ng bahay at pagdating nga nila sa hardin, dahan-dahang itinaas ni Junjun ang mga kamay at itinuro ang mga tanim niyang sampagita. Natigilan si Mang Pilo sa kanyang nakita. Ang mga tanim ay namatay at nalagas na ang mga daon. Agad niyang iginala ang paningin. Ngunit bukod tanging mga sampagita lang ang nakita niyang may problema. Diyos ko, anong nangyari? Hindi ko po alam. Paggising ko po, nagpunta na po ako dito sa hardin tapos nakita ko pong namatay ang mga halaman ko. Bakit po, Mang Pilo? Bakit po sila namatay? Ginawa ko naman po ang lahat ng tinuro niyo sa akin ah. Hindi ko pa alam, Junjun. Pero huwag kang mag-alala. Aalamin ko kung bakit. Agad na napatingin si Mang Pilo sa matandang puno ng sampagita na nasa gitna ng hardin. Tulad din ng iba, matamlay din ito at marami ang nalalagas na mga daon at bulaklak. Kagad siyang lumapit at hinaplos ang isang sanga. Nakita niyang bagyang natuyo ito. Sa sandaling yon ay muling napaiyak si Junjun. Mas malakas pa kaysa kanina. Yumakap din ito sa tagiliran ni Mang Pilo at idinikit ang muka sa tagiliran niya. Patay na sila, Mang Pilo! Patay na sila! Tama na, iho.
Normal lang naman itong nangyayari sa mga halaman. Huwag ka nang umiyak. Pwedeng may sakit sila kaya sila ganito. Hayaan mo na. Magtatanim na lang ulit tayo ng bago. Akong bahala. Talaga po? Alam niyo po, kaya po ako umiiyak kasi baka kasalanan ko. Baka nahawa po sila sa sakit ko. Kaya sila tumamlay at namatay. Hindi, John. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan. Minsan talaga kahit gaano mo paalagaan ang isang bagay, may mga pagkakataon talaga na magkakaroon ng ganitong problema. Nagkakasakit sila, natutuyo. Bahagi yan ng buhay ng mga halaman. Ganun po ba? Pero kasi masakit po pakiramdam ko. Kasi iniwan nila ako bigla. Buhay na buhay pa naman sila kahapon tapos ngayon, ganito na. Hayaan mo na. Ganun talaga. Pero Mang Pilo, ang sakit po talaga. Nakakaiyak po talaga Alam ko, masakit mawalan ng bagay na mahalaga sa'yo. Pero tandaan mo, lagi namang may bagong simula. Ano, gusto mo ba ulit na magtanim ng panibago? Tutulungan kita. Kaya ko po ba ulit? Oo naman, kaya mo yan. Teka lang kukuha lang ako ng pwede nating itanim dito sa malaking puno. Lumapit ang matanda sa matandang puno ng sampagita. Yumuko siya at namulot ng ilang bulaklak na nalaglag sa lupa. Inamoy niya ang mga ito. Agad siyang napatigil. Imbis na malanghap ang bango ng mga ito, naamoy niya ang isang malansang amoy. Mabaho at nakakasulasok. Halos masuka siya at maubo. Bigla niyang naitapon sa lupa ang mga bulaklak. Teka lang, hindi ito normal. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama tungkol sa mga ganitong pangyayari. Kapag namamatay o nalanta ang mga sampagita na alaga ng taong may mutya, isa lang ang ibig sabihin nun. May panganib. Nagbibigay ng babala ang puno. Agad niyang inilabas ang kwintas at tinignan ang kanyang mutya. Nagulat siya nang makitang nagliliwanag ito. Mukhang alam ko na kung bakit. Hindi maganda to. Ano po yun, Mang Pilo? May sinasabi po kayo? Wala iho. Kinakausap ko lang ang halaman. O siya, halika na. Maganda na muna tayo ng mga lupa na pagtatamnan. Nagsimulang maglakad patungo sa sulok ng hardin ang matanda kung saan nakatambak ang mga paso. Kasunod niya si Junjun na mas kalmado na ang emosyon kaysa kanina. Magkasabay nilang inayos ang mga paso. Nilinis ang mga ito bago nilagyan ng lupa. Maingat ang bawat galaw ni Mang Pilo. Samantalang si Junjun naman ay masigasig na sinusundan at pilit na ginagaya ang mga ginagawa niya. Nang matapos ay agad silang tumayo at pinunasan ng pawis sa kanilang mga noo. Tamang-tama naman ay narinig nila ang boses ni Doña Florentina mula sa mansyon. Nakita nila itong kumakaway at tinatawag sila para magmerienda. Iniwan nila ang mga gamit at mabilis na pumunta sa may gripo upang maghugas ng kamay. Paglapit nila sa balkonay, nakita nila ang mesa na puno ng merienda. Inanyayahan sila ni Donya na maupo at kumain. Nakita ng matandang amo na kalmado na si Junjun. Napansin din itong bumalik na ang sigla nito at nakangiti na. Marahang nilapitan ng Donya si Mang Pilo at tinapik ito sa balikat bilang pasasalamat. Kita sa mukha niya ang tuwa dahil talagang malaki ang naitutulong ni Mang Pilo pagdating sa pag-aalaga sa kanyang apo na si Junjun. Agad nitong inanyayahan ang hardinero na lumapit at makisalo sa kanilang merienda. Pinaupo siya kaharap nila. Inutusan ng Donya ang kasambahay na kumuha ng karagdagang plato at pagkain para may sapat na merienda silang lahat. Habang kumakain sila, masaya si Mang Pilo. Mula noon hanggang ngayon ay hindi nagpakita ng pagbabago ang matandang Donya. Mabait pa rin ito at tunay na makatao kahit na mayaman.
Tulad ng ibang tauhan sa mansyon, hindi sila tinitignan ng Donya na mga simpleng tao lang, kundi kabahagi na rin ng kanilang pamilya. At ito ang dahilan kung bakit marami ang nakakatagal na magtrabaho sa kanila. Matapos magmerienda at makapagpahinga, ay bumalik na si Mang Pilo sa hardin. Kinuha niya ang gunting pandamo at nagsimulang bawasan ang mga bermuda. Ngunit bigla siyang natigilan nang may mapansing kakaiba sa damuhan. May nakita siyang tila bakas ng mga paa sa damo. Hindi ito sa kanya at mas lalong hindi kay Junjun dahil di hamak na mas malaki ito at hindi pangkaraniwan. Dahan-dahang sinundan ng matanda kung saan papunta ang mga bakas na yon. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto na papunta ito sa tapat ng silid ni Junjun. Ano ba ito? Bakit kaya may ganito? Nagtataka siya sa kanyang nakita, kaya agad siyang nag-imbestiga. Bakit hindi ko kagad to napansin kanina? Tama nga kaya ang hinala ko. Lumapit siya sa may bintana sa silid ni Junjun at may nakita siyang mantsa na parabang natuyong dugo sa salamin. Maliit lang ito pero sapat na para magbigay sa kanya ng matinding pag-aalala at hinala. Napalunok siya at napakapit sa kanyang dibdib. Diyos ko! Si Junjun! Hindi pwedeng mangyari ito! Pabulong na sabi niya habang nakatingin sa loob ng kwarto ng bata. Walang kakaiba sa silid pero malinaw sa kanya na may nangyaring hindi pangkaraniwan kagabi. Matapos yun ay wala na siyang ibang nakitang anumang kakaiba. Bumalik na siya sa kanyang gawain. Mabilis na lumipas ang maghapon. Pagkatapos ng lahat ng gawain, ay umuwi na siya sa kanyang bahay. Pero pagdating niya roon, ay nakita niya si Henry sa sala na may kausap na isang lalaki. Nakadamit ito ng barong at may hawak pang attache case. Agad nagdilim ang muka ni Mang Pilo. Henry, ano to? Sino tong tao na to na nasa bahay ko? Agad na lumapit si Henry at marahang binulungan ang kanyang ama. Tay, hinaan niyo naman po ang boses niyo. Nakakahiya po sa bisita, oh. Bisita? Bisita ang tawag dyan. Hindi ko yan kilala. Bakit ka nagpapapasok ng kung sino-sino dito nang hindi man lang nagsasabi sa akin? Tay naman, kumalma po muna kayo. Siya nga po pala. Siya si Attorney David, ang abogado ni Doña Consolacion. Siya pong magpapapirma sa inyo ng deed of sale. Nanlaki ang mga mata ni Mang Pilo at halos manginig ang kanyang mga kamay sa galit. Anong deed of sale na sinasabi mo? Di ba nag-usap na tayo kaninang umaga? Hindi ko ibebenta ang lupa ko. Pasensya na po kayo, Mang Pilo. Pero napagkasunduan na po namin ng anak nyo ang tungkol sa pagbebenta. Kumpleto na rin po mga papeles. Pirma nyo na lang po ang kulang. Huwag po kayo mag-alala. Maayos po ang presyong napagkasunduan. Wala akong pakialam sa pera nyo. Lupa ko ito. At ikaw, abogado ka, di ba? Dapat alam mo na kahit magkasundo pa ang mga anak ko na ibenta ito, wala silang magagawa kung hindi ako papayag. Ako pa rin ang may-ari ng lupa. At ako ang masusunod. Napanganga ang abogado sa sinabi ni Mang Pilo. Tila hindi inaasahan ang matinding pagtutol ng matanda. Saglit itong tumingin kay Henry na parabang humihingi ng tulong para pakalmahin ang sitwasyon. Napayuko si Henry, halatang nahihiya at naiipit sa sitwasyon. Tay, wag naman ho kayong ganyan. Ang iniisip ko lang naman ay ang kapakanan ninyo. Ang laki ng pera na ibabayad nila, oh. Sayang naman. Lalong namula ang muka ni Mang Pilo dahil sa galit. Huwag mo kong turuan kung ano ang makakabuti para sa akin. Mas kilala ko ang sarili ko kaysa sa'yo, Henry. At hindi ko kailangan ng malaking pera.
Kaya ko pang pakainin ang sarili ko nang hindi nang hihingi sa inyo. Hindi nakapagsalita kagad si Henry. Bahagyang napatingin ito sa sahig. Pilit na iniiwasan ang matalim na tingin ng kanyang ama. Samantala ang abogado naman ay marahang nag-ayos ng hawak na folder. Pakinggan niyo ko ng mabuti, ha? Hindi ko ibibenta ang lupang ito. At habang ako ang nakapangalan dito, wala kayong magagawa. Kaya ikaw, magaling na abogado, lumabas ka na sa bahay ko bago pa ako mawalan ng respeto sa'yo. Kita ang kaba sa muka ng abogado. Mabilis niyang isinara ang folder at marahang tumango. Ay, naiintindihan ko po, Ma'am Pilo. Pasensya na po. Henry, mabuti pa. Ay kausapin mo lang mabuti ang tatay mo. At kapag nagkasundo na kayo, saka mo na lang ako tawagan. Ako na lang ang bahalang makipag-usap sa Donya tungkol dito. Sige ho. Pasensya ka na. Ayos lang. O sige. Tumayo na ang abogado matapos magpaalam. Mabilis siyang lumabas ng bahay. Naiwan sa loob si Henry at ang tatay niya. Pambihira ka naman, Henry. Nag-usap na tayo tungkol doon. Huwag mo nang ipilit ang gusto mo. Sa kanya na to ibenta kapag patay na ako. Saglit na nakaramdam ng kirot si Henry sa narinig. Pero hindi na siya sumagot. Tahimik siyang lumabas ng bahay at nagpahangin sa labas. Habang nasa labas ng bahay ay napapaisip siya. Panay ang buntong hininga niya dahil ang totoo, hindi niya masabi sa kanyang tatay ang tunay na dahilan kung bakit gusto niyang maibenta na ang lupa. Matagal na siyang nawalan ng trabaho at gipit sila sa pera. Unti-unti nang nauubos ang kanilang ipon. Naisip nilang magkakapatid na ibenta na lang ang lupain ng kanilang tatay upang mapakinabangan nila. Paghahati-hatian nila yon. Ang kalahati ay kay Mang Pilo at ang matitira ay para sa kanilang magkakapatid. Nagsinungaling lang siya kay Mang Pilo na wala silang gagalawin sa pera nito. Pero tapos na silang mag-usap na magkakapatid. Sa tingin kasi nila, sapat na ang kalahating parte para sa matanda, lalo at wala naman itong pagkakagastusan. Pero ngayong tumanggi si Mang Pilo, para bang gumuho ang lahat ng inaasahan ni Henry. Wala siyang magawa at masama ang loob niya na uuwi siyang luhaan at bigo. Parang naririnig na niya ang boses ng kanyang asawa. Alam niyang madidismaya din ito at baka nga magalit pa sa kanya. Sa totoo lang ay ito na ang naging provider nila matapos siyang magkaproblema sa opisinang pinagtatrabahuhan niya. Hindi siya makahanap ng magandang trabaho at pati mga binan niya ay umaalalay na sa kanila dahilan para mahiya siya sa mga ito. Baon na siya sa utang na loob. Naalala niya na matagal niya nang sinabi ang planong pagsama sa mga anak niya na umuwi ng probinsya pero tumanggi ang mga binan. Malayo raw masyado at baka mahirapan sa biyahe ang mga bata. Hindi totoo na may bakasyon silang pinuntahan. Dinahilan lang niya ito sa matanda upang itago ang kanyang tunay na sitwasyon. Samantala, sa loob ng bahay ay nakita ni Mang Pilo ang mga pagkaing nakahain sa lamesa. Pero hindi niya yun agad na pinansin. Sa halip ay kinuha niya ang posporo at dumiretso siya sa may altar. Sinindihan ng kandila, inilapag ang mutya at saka nagsimulang magdasal tulad ng kanyang dating ginagawa. Ngunit sa pagkakataong yun ay iba. Hindi yun basta pagpapakain lang sa mutya. Humingi din siya ng proteksyon. Kinuha niya ang bote ng langis at naglagay siya sa kanyang palad. Marahan niyang ipinahid dito. May naramdaman siyang kakaibang init na tila gumapang mula sa kanyang palad at dumaloy sa kanyang buong katawan. Habang ginagawa yon,
ay pumasok naman ang anak niyang panganay na si Henry. Nakita niya ang kanyang tatay, subalit tahimik lang siya. Sanay na siya sa ganitong ginagawa ng kanyang tatay na si Mang Pilo. Maingat siyang pumasok sa kusina at inayos ang lamesa. Ingat na ingat siyang huwag makalikha ng anumang ingay. Nang matapos mag-orasyon si Mang Pilo, ay pumasok sa kusina ang kanyang tatay. Nagkatinginan silang dalawa. "Tay, kain na po tayo." Sige, salamat. Kumain silang dalawa. Walang umiimik sa kanilang dalawa hanggang sa matapos nila ang kanilang hapunan. Nagligpit na ng mga plato si Henry at nang matapos ay nagpaalam siya sa kanyang tatay. Siya nga po pala, tay. Dito na po muna ako sa loob ng ilang araw. Sasamahan ko po muna kayo dito. Magbabakasyon po ako. Yun ay kung okay lang po sa inyo." Kung bakasyon lang, ayos lang naman sa akin. Pero kung magbabakasyon ka dito, dahil lang gusto mo ay mapapayag ako tungkol sa pagbebenta ng lupa, hindi yun okay. Mabuti pang bumalik ka na lang sa Maynila. Tay, hindi na po. Wala po akong ibang intensyon sa pananatili dito. Gusto ko lang po talaga na makasama kayo. Wala na pong iba. Maniwala ho kayo, tay. Talaga ba? Opo, tay. Tsaka, tay, patawad po sa mga nagawa ko, ha. Tumalikod na ang lalaki at nagsimulang maglakad papunta sa kanyang kwarto. Naiwang tahimik si Mang Pilo. Pero kalaunan, sumunod na rin siya. Pero sa sala siya tumuloy. Sinindihan niya ang TV at saka siya umupo sa silya upang manood ng palabas. Kahit hindi siya ganun kahilig manood, pinilit niyang abalahin ang sarili, lalo na't maaga pa naman at halos 7:00 pa lamang ng gabi. Habang nanonood ng balita tungkol sa mga nagaganap sa bayan, biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na alulong mula sa labas. Nagulat ang matanda. Agad niyang pinatay ang TV at nakiramdam. Muli niyang narinig ang alulong. Mas malakas at mas malapit. Ano yun? Kakaiba ang alulong na yun, ha? Hindi yun galing sa isang totoong aso. Nakaramdam siya ng kilabot. Tumayo siya at mabilis na lumapit sa altar. Sa ilalim ng maliit na lamesa ay hinugot niya ang isang maliit na baul. Agad niya itong binuksan at kinuha ang isang maliit na sandata. Isa itong matulis na punyal. Maigpit niya itong hinawakan at dahan-dahang tumayo. Habang nakikiramdam sa kapaligiran, bigla siyang may naamoy na kakaiba. Amoy na bubulok na karne. Mabaho at nakakasulasok. Tinakpan niya ang kanyang ilong sandali. Samantala, biglang lumabas mula sa silid si Henry. Halatang nagulat nang makita ang anyo ng kanyang tatay. Napansin din nito ang hawak nitong punyal. Tay, sandali lang. Ano ho bang nangyayari? Bakit may hawak kayong kutsilyo? Hindi ko pa alam kung anong eksaktong nangyayari, anak. Pero may masama akong kutob. Sa palagay ko, may aswang sa paligid ng bahay natin. Ano ho? Aswang? Aba, tay, bakit naman po magkakaroon ng aswang dito? Abay, malay ko. Pero kasi yung alulong na narinig ko kanina, hindi yun sa aso. Saka hindi mo ba naaamoy ang hangin? Amoy bangkay. Napakabaho. Naaamoy ko nga po, pero ano ho bang plano nyo? Kailangan kong makilala kung sino ang aswang na yan. At kapag nakita ko, papatayin ko kagad. Hindi ko pwedeng hayaan na magkalat ng takot ang nilalang na yan dito sa baryo natin. Kung hindi ako kikilos, baka may mga masaktan at baka may mabiktima ang aswang na yan. Humanda siya sa akin. Tay, wag. Matanda na ho kayo para sa gawain yan. Baka mapahamak lang po kayo. Hayaan nyo na lang po. Baka bukas mawala din yan. Henry,
Hindi pwedeng pabayaan to. Kilala mo ako, anak. Mula noon hanggang ngayon, hindi ako tumatalikod sa ganitong mga bagay. Kaya ko pa. Kaya habang nandito ako, gagawin ko kung ano ang nararapat. Subalit hinarangan siya ni Henry sa may pinto. Hindi, tay. Hindi maaari. Hindi po ako papayag na lumabas kayo. Hindi nyo kailangan na ilagay ang buhay nyo sa panganib. Huwag mo akong pigilan, Henry. Umalis ka dyan sa daraanan ko. Pilit na lumapit si Mang Pilo sa pintuan, pero hindi siya pinadaan ni Henry. Tay, ano ba kayo? Paano kung masama o malakas ang aswang na yun? Kaya niyo pa bang makipagsabayan? Aba, tay, lalamunin lang kayo ng buhay noon. Pabayaan niyo na lamang po na ibang gumawa niyan. Huwag kayo. Nakikiusap ako sa inyo, tay. Nainis ang matanda nang di makalusot sa anak. Kaya naman ang ginawa niya, hinawakan niya sa balikat ang anak at itinulak. Nagulat naman ang lalaki dahil hindi niya inaasahan na malakas pa talaga ang tatay niya. Tumigil ka, Henry, ha? Wala kang alam sa laban na to. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Huwag kang makialam. Hayaan mo ako. Pero tay, paano kung... Tama na! Tama na! Hindi ako natatakot kung yun ang pinupunto mo. Muli silang nagkatitigan ni Henry. Muli pang sinubukan ng lalaki na pigilan ang tatay niya, pero hindi pa rin ito nakinig. Lumabas na si Mang Pilo. Ngunit lingid sa kanyang kalaman, sumunod pala sa kanya ang anak niyang panganay na si Henry. Habang naglalakad, ay inilabas niya ang suot niyang mutya. Nakita niyang nagliliwanag ito. Kakaiba ang sinag. Parang may isang palaso na nasa lupa. Itinuturo nito ang direksyon kung saan siya pupunta. Sinundan niya ang liwanag at ilang sandali pa ay napansin niya na papunta ito sa mansyon ng mga Vergara. Kinutuban na siya agad ng masama. Mabilis siyang kumilos. Naglakad papasok sa bakuran. Nagtago muna siya sa pader at agad na sumilip sa kabuuan ng hardin. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang isang nilalang na naglalakad papunta sa tapat ng kwarto ng batang si Junjun. Hindi ba, Are? Lintik kang aswag ka. Anong plano mo? Bakit si Junjun? Lalapit na sana siya para sumugod, pero biglang may kumalabit sa kanya sa likod. Agad niyang iniamba ang kanyang hawak na punyal. Bahagya namang napaatras si Henry. Henry! Anong ginagawa mo dito? Tay, kayo anong ginagawa niyo dito sa mansyon ng mga Vergara? Gabi na po ah. Ikaw ang dapat kong tanungin. Bakit ka nandito? Sumagot ka! Pasensya na po. Sinundan ko po kasi kayo eh. Nag-aalala ako sa inyo. Hindi ka na dapat sumunod. Delikado, anak. Totoong may aswang. At nandito siya. Tignan mo, ayun oh. Sinubukan sumilip ni Henry, pero wala naman siyang nakita. Nasaan, tay? Wala naman eh. Namamalikmata lang huyata kayo. Anong namamalikmata ang sinasabi mo? Meron. Nakita ko kanina. May aswang talaga, maniwala ka. May biglang tunog ng pagkaluskos sa kabilang dulo ng bakuran. Mabilis na napalingon si Mang Pilo at nakita niya ang papatakas na halimaw. Ayun! Ayun siya! Tumatakas siya! Habulin natin, anak! Hindi na nagdalawang isip ang matanda. Mabilis siyang tumakbo palayo. Tay! Hintayin niyo naman ako! Sandali lang! Tumakbo na rin si Henry. Halos magkanda tisod-tisod siya sa damuhan habang hinahabol ang kanyang tatay. Nagtataka siya sa bilis at lakas na nakikita niya dito. Samantala, mula sa dilim naman ay nakita na din niya ang halimaw na mabilis na tumatakbo papunta
sa mas madilim pang bahagi ng baryo. Tay, sandali lang, sandali. Sandali lang. Baka hindi na po natin kayang habulin yan. Masyado siyang mabilis eh. Hindi pwedeng tumigil, Henry. Kapag hinayaan natin siya, babalik at babalik ang pesteng aswang na yan. Nagpatuloy sila sa paghabol sa aswang. Ngunit makalipas ang ilang minuto, hindi na nila nasundan ang halimaw. Tuluyan na itong nawala sa kadiliman. Putya! Biglang nawala ang buwisit na aswang na yon. Saan kaya siya nagsuot? Sabi ko na kasi sa inyo, tay, hindi natin kaya siyang abutan. Umuwi na tayo at baka mamaya kung saan pa tayo mapadpad. Tara na ho. Walang nagawa si Mang Pilo, kundi ang mapabuntong hininga. Tuluyan siyang tumalikod at naglakad na silang mag-ama, pauwi sa kanilang tahanan. Ngunit nang matapat na sila sa bahay ng mga Vergara, napansin nila na nakasindi ang lahat ng ilaw ng mansyon at narinig nila ang malakas na iyak ni Junjun. Nagkatinginan silang mag-ama. Teka, si Junjun ang umiiyak ah. Agad na lumapit ang matandang hardinero sa harap ng mansyon. Tay, teka lang. Wag na ho kaya. Gabi na eh. Baka kung ano pang isipin nila kapag nagpakita tayo dyan. Wala kang dapat na ikatakot kung wala kang ginagawang masama. Pagkatapos masabi yun, ay kumatok na siya sa may pintuan. Ilang sandali pa, bumukas ito at sumilip ang kasambahay. Nang makilala siya, pinapasok sila nito. Nakita nila si Junjun at ang Donya sa may sala. Iyak ng iyak ang Donya. Iyak ng iyak. Habang katabi ang kanyang apo, napansin ni Mang Pilo na tila namimilipit sa sakit ng tiyan ang bata. Maputla na din ang kulay nito. Pawis na pawis at hindi na halos makausap ng maayos. Humingi agad ito ng tulong at sinabing tulungan silang maidala sa ospital ang kawawang bata. Ako na po magdadrive ng sasakyan kung dadalhin po siya sa ospital. Sandali lang. Mukhang hindi pangkaraniwan ang sakit na nararamdaman niya. Hindi siya magagamot sa ospital. Nagulat si Henry sa sinabi ni Mang Pilo, pati na ang Donya. Lumapit si Mang Pilo at hinawakan ang pulso ng bata. Sinasabi ko na nga ba? Tama ako. Hindi ito isang ordinaryong sakit lang. Pwede bang ako na muna ang unang sumubok na gumamot sa kanya? Inilabas ni Mang Pilo mula sa kanyang bulsa ang bote ng langis na may binabad na bulaklak ng sampagita. Nilagyan niya ang palad at ipinahid ang langis sa tiyan ni Junjun. Habang ginagawa yon, ay umuusal siya ng isang orasyon. Naramdaman ng batang si Junjun ang init ng langis. Napatigil siya sa pag-iyak dahil unti-unti pakiramdam niya ay kumakalma na ang kanyang tiyan. Nawawala na ang pagsakit nun. Ipinikit nito ang kanyang mga mata at hinayaan lang niya si Mang Pilo sa kanyang ginagawa at pagkaraan lang ng halos 15 minuto na paghilot, guminhawa ang kanyang pakiramdam. Nawala ang sakit na kanina ay namemerwisyo sa kanya. Ayos na po ako, Mang Pilo. Wala na po ang sakit ng tiyan ko. Maraming salamat po. Talaga? Sigurado ka bang hindi na sumasakit ang tiyan mo? Opo, salamat po talaga, Mang Pilo. Nagulat ang lahat sa nangyari. Napatingin ang Donya kay Mang Pilo at hindi makapaniwala sa nasaksiyan. Ngunit kahit ganoon, ay nagpasalamat siya sa kanyang hardinero. Nang matapos ay hinawakan niya ang muka ng kanyang apo. Kitang-kita niya
ang unti-unting pagbabalik ng kulay sa pisngi ng batang si Junjun. Tay, sabihin niyo nga, paano pong nangyari yun? May nararamdaman akong masamang dumapo sa bata. Pero hindi ako sigurado kung ano ito. Pero Donya, pwede po bang wag niyo po munang hahayaan na matulog ng mag-isa ang bata? Babalik ako bukas. Aalamin ko kung ano talaga ang nangyayari sa kanya. Tumango ang Donya at nangako itong hindi na muna patutulugin ang bata ng mag-isa. Kung ayos na po ang lahat, uuwi na po kami ng anak ko. Anak niyo po siya, Mang Pilo. Mabuti po at may kasama na po kayo. Kuya, ano pong pangalan niyo? Siya si Henry, ang panganay kong anak. Natutuwa po akong makilala kayo, Kuya Henry. Saka salamat po sa pagbisita kay Mang Pilo. Matagal na po niya kayong hinihintay at miss na miss niya na po kayo. Talaga? Sinabi niya yun sa'yo? Opo, palagi nga po niya kayong namimiss eh. At pangarap po niya na makasama kayo ulit. Palagi po namin kayong pinag-uusapan. Nako, magaling ka na nga, John. Kaso, masyado ng gabi. Kailangan na nating magpahinga lahat. Hala, sige na. John, magpalakas ka ha. Lagi ka magdadasal. Kita tayo ulit bukas. Sige po, Mang Pilo. Maraming salamat po talaga sa pagpapagaling po sa akin. Wala yun, iho. Basta lagi ka magpapakabait. Matapos magpaalam, naglakad pa uwi ang mag-ama. Nasa likod si Henry, bahagyang nakangiti, habang pinagmamasdan ang likod ng kanyang tatay. Naisip niya na kahit minsan masungit at matigas ang ulo ng tatay niya, ay masaya siya sa narinig na sinabi ni Junjun. Ilang sandali pa ay narating na nila ang kanilang bahay. At bago pumasok sa pinto, nagkatinginan pa silang mag-ama. Sige na, Henry. Matulog ka na. Bukas babalik tayo sa mansyon. May kailangan tayong gawin. Kinabukasan, madaling araw pa lang, ay gising na si Mang Pilo. Sa kusina ay inihahanda niya ang ilang pananim na kanyang binunot sa bakuran, ilang piraso ng bawang at mga halaman na alam niyang pangontra sa mga aswang. Nakahanda sa mesa ang lahat ng mga ito. Paglabas ni Henry sa kanyang silid, ay nakita niya ang mga ito. Tay, ang dami niya na. Aanin niyo po mga yan. Aanin niyo ba yan, Tay? Hindi, anak. Dadalhin ko to sa mansyon at itatanim sa tapat ng bintana ng silid ni Junjun. Po? Itatanim niyo doon? Bakit ho, Tay? May kutob ako na babalik doon yung aswang na nakita natin kagabi. Kailangan kong itanim ang mga ito para tigilan na siya. Tigilan na siya? Sino ho? Tahimik sandali ang matanda. Inilagay na niya sa loob ng bayong ang mga itatanim. Tapos ay nandakot siya ng asin at iniligay yun sa supot. Saka itinali. Saka ito tumingin sa anak. Alam mo, Henry, yung aswang na nakita natin kagabi ay isang uri ng nilalang na tinatawag na aswang na maninipsip. Target nila ang mga taong may mahihinang katawan, yung mga may sakit, yung mga malapit ng mamatay. Hindi sila nangangain ng laman ng tao, kundi sinisip-sip nila ang natitirang lakas ng tao hanggang sa ito ay manghina at mamatay. Kung totoo po ang sinasabi niyo, kawawa naman po si Junjun. Tama ka, Henry, anak. Kawawa talaga. Mabait ang batang yon. Hindi tama na gawing pagkain lang siya ng ganong nilalang. Tay, epektibo po ba ang mga ito laban sa aswang? Oo naman. Pantaboy ng aswang ang amoy ng mga ito
Hindi basta-basta makakalapit ang aswang at hindi na ito makakatanod sa paligid ng kwarto ni Junjun. Kung ganun po, ay magiging maayos ng pakiramdam ng bata. Hindi na siya gagambalain ng aswang. Hindi tayo dapat magpakampante. Hindi natin alam kung gaano kalakas ang aswang na yon. At hindi pa natin alam kung ano ang mga kakayahan niya. Hindi lang basta halaman ang magiging pananggalang. Kailangan din ng mga orasyon. Kapag naramdaman ng maninipsip na binabantayan na ang bata, magdadalawang isip na siyang lumapit at mambiktima. Talagang gagawin niyo po ang lahat para sa batang yun, Tay, ha? Bumalik po kayo sa pagiging antingero at pagiging manggagamot nang dahil po sa kanya. Tulad ng sinabi ko, Henry anak, mabait na bata si Junjun. Siya ang pumuno ng lahat ng pangungulila ko sa inyo at sa aking mga apo. Hindi ko siya maaaring pabayaan. Talagang gagawin ko ang lahat para sa kanya. Hindi siya pwedeng mamatay. Hindi siya pwedeng kunin ng aswang na yon. Naiintindihan ko po, Tay. Marahil ay isa din siya sa dahilan kung bakit ayaw niyong umalis dito sa baryo. Tama ho ba ako? Hindi sumagot ang matandang hardinero na si Mang Pilo. Bagkus ay itinuloy niya na ang kanyang ginagawa. Pagsapit ng 6:00 ng umaga, ay sabay silang lumabas ni Henry ng bahay. Papunta na sana sila sa mansyon ng mga Vergara, pero biglang sumulpot sa harap nila ang abogado na nakausap ni Henry tungkol sa pagbebenta ng lupa. Naku, salamat. Mabuti naman at inabutan ko pa kayo dito. May kailangan ho tayong pag-usapan. Ano pa bang pag-uusapan natin, ha? Kung tungkol ito sa lupa, hindi pa rin ang sagot ko. Kaya lumayas ka sa harap ko. Ayaw kitang kausap. Sir, makinig muna kayo sa akin. Ang sabi ng kliyente ko, kaya niyang triplihin ang bayad sa lupa. Basta pumayag lang kayo na ibenta ito. Triple. Nanlaki ang mga mata ni Henry sa narinig. Malaking pera na ang pinag-uusapan dito, pero sa kabila ng kanyang pagkabigla, pinilit pa rin niyang manahimik. Hinayaan niya ang ama na mag-isip at makipag-usap sa abogado. Hindi. Ayoko pa rin. Umalis ka dyan at may pupuntahan kami. Huwag kang istorbo. Sa muling paglalakad ni Mang Pilo, ay hinawakan siya sa braso ng abogado, pero laking gulat nila nang mapansing biglang bumitaw ito at ipinagpag ang kamay na parabang napaso. Oh, ano? Ano bang problema? Wala po. Sige po. Aalis na po ako, Mang Pilo. Henry. Sandali lang. Huwag ka munang umalis. Gusto mong pag-usapan natin ang lupa, hindi ba? Halika. Sumunod ka sa akin. Doon tayo sa loob ng bahay ko. Ho? Papayag na po kayo? Ibibenta niyo na po ba ang lupa at bahay niyo? Oo. Sige. Pipirmahan ko na mga papeles na kailangan mo. Tumawa pa si Mang Pilo. Sa loob-loob niya ay nais niyang isahan ang abogado. Gusto niyang mabitag ito dahil alam na niya ang tunay na dahilan kung bakit ito biglang bumitaw sa kanya na animo ay napaso. Pero Mang Pilo, pwede po bang sa ibang araw na lang ho? O kaya mamayang tanghali? Babalik po ko, Mang Pilo, babalik ako. May lakad pa po pala ako. Sige ho, aalis na po ako. Biglang tumakbo palayo ang abogado. Habulin natin na walang yang yon. Bilisan mo! Tay, bakit po natin hahabulin? Dahil aswang ang hayop na abogadong yon. Teka lang, Tay, paano niyo po nasabi? Sigurado po ba kayo na aswang siya? Wala ng oras, Henry. Halika na. Habulin natin siya. Madali ka. Tumakbo silang dalawa. Nagmamadali. Tumakbo at pinilit na habulin ang abogado.
Hindi nagtagal, huminto sila sa isang bungad ng baryo at nakita nilang sumakay na ng sasakyan ang lalaki. Huminga ng malalim si Mang Pilo at hinawakan ng maigpit ang mutya sa ilalim ng kanyang damit. Tay, wala na ho siya. Natakasan niya tayo. Mabilis talaga ang hayop na yon. Parang palos. Pero huwag kang mag-alala. Magkikita pa rin tayo. At sa oras na yon, sisiguraduhin ko na tatapusin ko ang buhay mo. Napatitig ang matanda kay Henry. Matalim at parang mangangain ng buhay. Nakaramdam naman ng kaunting kaba at takot si Henry nang makita kung paano siya titigan ng matanda. Tay, sandali lang ho. Bakit naman ho ganyan kayo makatingin sa akin? Wala po akong alam, tay. Hindi ko naman alam na aswang siya. Tinanggap ko po siya kasi sinabi niya may kliyente siyang interesado sa lupa. Yun lang po yung tay. Huwag niyo po akong pag-isipan ng masama. Ba't naman nagpapaliwanag ka kagad? Hindi pa naman kita tinatanong Ikaw, Henry, ha? Sinasabi ko sa'yo, kapag nalaman ko na may alam ka sa ginagawa ng hayop na lalaking yon, humanda ka talaga sa akin. Wala po, tay. Wala po. Maniwala kayo. Wala po talaga akong alam. Ngayong may mukha na ang aswang na yon, mahihirapan na siyang magpagala-gala dito sa baryo. At kung bumalik man siya dito, humanda siya dahil hindi ko siya bibigyan ng pagkakataon na mabuhay. Ininsulto ko ng taong yun, Posibleng alam niya na ako ay isang antingero. Kaya itong bahay ko, ang puntirya niyang bilhin. Hayop siya. Oh, anong sinasabi niyo? Hindi mo pa ba nakukuha, Henry? Akala ko ba'y matalino ka? Kaya niya gustong bilhin itong lupa natin ay dahil gusto niya na umalis ako dito. Ang ikinakatakot ko lang ay hindi naman siya talaga ang bibili ng lupa. Hindi kaya... Si Doña Konsolasyon? Yan! Yang Doña Konsolasyon na yan. Kilala mo ba yon? Hindi po, tay. Sa pangalan lang ho. Yan na nga ba sinasabi ko Pinaglalaroan na tayo ng mga nilalang na yan. Ay, Diyos ko! Humanda talaga sila sa akin pag nagkataon. Didikdikin ko talaga sila ng pinong-pino. Ano pong plano nyo, tay? Hahantingin niyo po ba sila? At bakit ako magpapagod na maghanap sa mga damuhong yon? Pwede ko naman silang palabasin sa mga lungga nila. Ho? Ano pong ibig nyo sabihin, tay? Ano po ba talagang pinaplano nyo? Hindi tayo basta hahabol lang ng hahabol, anak. Ang una nating tungkulin ay protektahan ang batang si Junjun. Kung napigilan natin siya kagabi, babalik yon para tignan ulit kung may pagkakataon siya. Ganon sila Hahanap at hahanap ng pagkakataon para makapambiktima. Kaya tara na, kailangan natin pumunta sa mansyon. Sige ho, tara na ho. Naglakad silang mag-ama, papunta sa mansyon. Nang makita sila ng kasambahay, ay sinabi nitong tulog pa ang batang si Junjun at ang Donya naman ay umalis sandali dahil makikipagkita ito sa doktor ni Junjun. Matapos makipag-usap sa kasambahay, ay dumiretso na sila sa hardin. Kaagad na sinimulan ng matanda ang gagawin niyang orasyon. Naglagay siya ng isang malaking bilog gamit at uling. Nasa gitna ng bilog ang matandang puno ng sampagita. Habang ginagawa ito, nakamasid lang ng tahimik ang anak niyang panganay na si Henry. Paulit-ulit na nagdasal ang matanda. Nang matapos ay umupo siya sa ilalim ng matandang puno ng sampagita. Tay, pwede ho ba magtanong?
Bakit po sa puno? Akala ko po ba dun sa may tapat ng bintana ni Junjun. Tuso ang kalaban natin, anak. Kaya kailangan din nating maging tuso. Ho? Ano ho bang ibig niyong sabihin, Tay? Hindi ko ho maintindihan eh. Ang bilog na ito ay hindi pantaboy ng aswang. Ang ginawa ko ay tinatawag kong panawag ng mga aswang. Ibig sabihin, tatawagin o aakitin ito ang mga aswang na nasa malapit. At kapag pumasok sila sa bilog na to, lagot talaga sila. Bakit, Tay? Ano hong mangyayari sa kanila? Makukulong sila. Hindi na sila makakalabas sa bilog. Alam mo ba kung bakit? Bakit ho, Tay? Dahil ang kaluluwa ng sampagita, ang asin at ang orasyon, kapag nagsanib puwersa, kaya nilang lumikha ng parang pader na hindi nakikita at hindi ito kayang lusutan ng kahit na sino mang aswang. Hindi nila magagamit ang kanilang bilis at ang kanilang bangis. At pagkatapos, Tay, ano pong gagawin natin? Ano pong plano? Gagamitin ko ang mutya para tapusin ang kanilang kasamaan. Tulungan mo ko, Henry. Hindi natin pwedeng pabayaan si Junjun. Kailangan matapos na ang pamimeste ng mga aswang na yan. Kailangan na silang mamatay. Tay, sa paanong paraan ko po kayo matutulungan? Ako magbabantay dito. Ikaw naman sa loob. Kailangan mong pangalagaan ang bata. Gawin mo ang lahat para protektahan siya. Sige po. Kung yan po ang alam niyong mas makabubuti, gagawin ko. May tiwala po ako sa inyo, Tay. Pero, mamayang gabi, mag-iingat po kayo, Tay, ha? Hindi ko po makakaya kung meron pong masamang mangyari sa inyo, Tay. Nag-aalala ka ba sa akin? Oo naman po, Tay. Mahal po kita. Kahit hindi ko madalas na ipapakita yon. Mahal na mahal kita, Tay. Ganon din po yung mga kapatid ko at yung mga apo po ninyo. Mahal na mahal po namin kayo, Tay. Kaya mag-iingat po kayo. Mahal ko rin kayo, mga anak. Yan ang tatandaan mo, Henry. Kahit na ano pang mangyari, mahal na mahal ko kayo. Pagkasabi nun ng matanda, muling ipinagpatuloy na ni Mampilo ang paggawa ng mga panawag at mga bitag para sa aswang. Tinuruan din niya si Henry kung paano ito gagamitin at kung saan ilalagay. Nang matapos ay agad silang umuwi para makapagpahinga kahit papano. Ngunit pagdating ng gabi, nagbalik sila sa bakuran ng mga Bergara at nagsimulang maghintay. Habang nagbabantay sa mga posibleng mangyari, bigla siyang naalerto nang may marinig na malalakas na kaluskos sa gilid ng bakod. Dahan-dahang lumapit si Mang Pilo at sumilip at doon nga niya nakita ang aswang na puno ng makapal na balahibo. Mapula ang mga mata. Tumutulo ang laway na may kasamang dugo. May mahabang pangil at may matutulis na kuko na animo ay patalim. Sinasabi ko na nga ba, babalik kang hayop na aswang ka. Yari ka ngayon. Dahan-dahang naglakad ang aswang palapit sa matandang puno ng sampagita. Parang wala ito sa sarili nang tumapak at pumasok sa ginawang bilog ni Mang Pilo. At nang makapasok na ang aswang sa loob, ay doon ito biglang natauhan. Napatingin siya sa paligid at doon nito napagtanto na nakakulong na siya. Nabitag siya ng matandang antingero. Bigla itong umatungal ng malakas. Muli nitong sinubukan na tumalon palabas ng bilog, pero bawat hakbang niya ay tila tumatama sa hindi nakikitang pader. Huli ka ngayong demonyo ka! Hindi ka na ngayon makakatakas! Agad na lumapit si Mang Pilo at tinitigan ang aswang.
Ipakita mo sa akin ang itsura mong halimaw ka. Ikaw ba yung abogado? Sabihin mo! Magsalita ka! Hindi sumagot ang aswang. Bagkus ay ngumisi lang ito. Bakas ang pang-uuyam sa mukha nito. Ngunit hindi pa man natatapos ang problema niya sa isang aswang, ay may nakita itong biglang dumapo sa bubong ng bahay. Di hamak na mas malaki ito kumpara sa kasama nitong aswang. Tama nga ang hinala ko. Dalawa nga kayo. Mga leche kayo. Hoy, ikaw! Halika dito! Bumaba ka ditong aswang ka! Ako ang harapin mo! Galit na sumingasing ang aswang at pagkaraan ay umatungal. Agad itong umatake sa matanda. Mabilis at walang pag-aalinlangan. Sige, lumapit ka! Dito natin tatapusin ang kasamaan mo! Nakahanda ang matanda. Kaagad niyang itinutok sa harap ang dala niyang punyal at sinalubong ito ng saksak. Umusok ang balat ng aswang na tila natutusta ng apoy. Napasigaw ito sa sakit, ngunit lalo pang nagngit-ngit. Sumugod muli ang nilalang. Mabilis at mabangis, subalit hindi nagpatalo si Mang Pilo. Sinalubong niya ang aswang at sinuntok niya ito sa dibdib. Demonyo ka! Mamatay ka na! Napasigaw ang aswang, napaatras at mas lalong nagalit. Gaya ng kanyang kasama, tumalon din ito at sinubukang lumabas. Humakbang si Mang Pilo papalapit. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang mutya. Kumislap ito ng matindi at halos hindi makatingin ang dalawang aswang na maninipsip. Katapusan niyo na ngayon! Mga demonyo kayo! Biglang lumiyab ang paligid sa puno ng matandang sampagita. Tapos ay unti-unting lumiyab din ang loob, pati na ang mismong puno. Makikita ang kulay na apoy na siyang tumutupok hindi sa puno, kundi sa dalawang aswang lang. Napaungol sa sakit ang mga halimaw nang magsimulang umusok at matunaw ang kanilang mga balat. Sa bawat segundo ay unti-unti nga silang nilamon ng apoy hanggang sa sila ay naging abo na. Huminto ang liwanag ng mutya at muling naging payapa ang paligid. Samantala, sa loob ng bahay ay naging saksi silang lahat sa ginawang kabayanihan ni Mang Pilo. Nakita nila kung paanong nilipol niya ang dalawang aswang gamit ang kanyang talino, tapang at ng kanyang mutya. Lahat sila ay humanga sa kanya. Agad siyang pinagbuksan ng pinto at pinapasok siya sa loob ng mansyon. Ngunit nang makalapit na siya, bigla na lang nanlupaypay ang bata. Namutla at halatang hirap sa paghinga. Mang Pilo, parang wala po akong lakas. Ang lamig po ng katawan ko. Dahan-dahang ipinikit ni Junjun ang kanyang mga mata. Natarantaan lahat. Umiyak na rin ang donya. Pero si Mang Pilo, ayaw niyang tanggapin ang nakikita. Mabilis niyang hinawakan ang kanyang mutya. Junjun, makinig ka sa akin. Lakasan mo ang loob mo. Mabubuhay ka. Di ba ang sabi ko sa'yo? Kapag may mutya ng sampagita ang isang tao, ay may isang hiling ito na pwedeng matupad. Junjun, alam ko na kung saan ko to gagamitin. Muli ay lumiwanag ang mutya. Makapangyari ang mutya. May isa akong kahilingan na dapat mong tuparin. Ngayon, hihilingin ko na pagalingin mo ang bata na to sa kanyang karamdaman. Ibalik mo siya sa amin ng malakas at walang iniindang anuman sakit. Binalot ng liwanag ang buong katawan ng bata matapos sabihin ni Mang Pilo ang kanyang hiling. Halos mapapikit sila dahil ito ay nakakasilaw at nang mawala ang liwanag, nang idilat nila ang kanilang mga mata, nakita nila si Junjun na muling nagising, nakangiti at nakakahinga ng maayos. Mang Pilo! Mang Pilo, buhay po ako! Buhay po ako! Agad na napaluha ang donya at niyakap ang kanyang apo.
Tahimik lang si Henry. Sa tagal ng panahon na magkasama sila ng kanilang ama, ngayon lang niya nalaman ang tungkol sa hiling. Pero imbis na mainggit o magselos, ay natuwa siya sa kanyang ama. Nilapitan niya ito at biglang niyakap ng mahigpit. Proud na proud siya sa kanyang ama. Samantala, bilang pasasalamat ay nagbigay ng gantimpala ang Donya kay Mang Pilo. Una ay tumanggi ito, ngunit ipinilit ng Donya. Kaya wala siyang nagawa, kundi tanggapin ang biyaya. At nang makakuha rin ng pagkakataon si Henry, lumapit ito sa Donya. Donya, may hihilingin po sana ako. Kung may maaari pong trabaho para sa akin. Nagulat si Mang Pilo sa narinig niya sa kanyang anak. Hindi niya alam ang tungkol dito. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ngumiti ang Donya. Ipinaliwanag niyang may bubuksang branch ng restaurant ang kanyang kapatid sa bayan at nangangailangan sila ng manager at mga staff. Agad nagsabi si Henry na kaya niyang hawakan ng trabaho bilang manager. Tinanggap siya kagad ng Donya. Tuwang-tuwa si Henry sa bagong oportunidad na ibinigay sa kanya. At mula noon, dahil nasa probinsya ang trabaho ni Henry, doon na sila tumuloy sa bahay ni Mang Pilo. Sa mga panahong yun, masayang masaya ang matanda. Sa wakas, nakakasama niya na ang kanyang mga apo. Hindi man kumpleto, masaya siya na kahit papaano ay may mga bata nang tumatakbo sa kanyang bakuran, tumutulong sa hardin at may nakakalaro na din si Junjun. Ang buhay ni Mang Pilo ay muling nagkaroon ng buhay na may kulay. Hindi lang dahil sa kanyang trabaho, kundi dahil na rin sa pamilya at pagmamahal na bumalik sa kanyang piling. Matapos ang ilang taon na pangungulila, natupad din ang kanyang kahilingan na muli na makakasama ang anak at mga apo. Dininig ng Diyos ang kanyang mga dalangin. Muling napatunayan na lahat ng mga nangyayari sa atin ay may dahilan. Natagalan man ang kanilang pagsasama, sulit naman ang paghihintay. Nagpasalamat siya sa Panginoong Diyos dahil hindi sila pinabayaan na tuluyang magkalayo ng kanyang mga anak at mga apo, at nangako siya sa kanyang sarili na ipaparamdam niya ang kanyang pagmamahal sa mga ito habang may nalalabi pa siyang buhay sa mundo.